ang ama ng UP student na nakatikim ng kamao. Literal hong kamao ng isang nagpapakilalang state solicitor. Isa hong opisyal diyan sa Office of the Solicitor General. Kukuha lang ho tayo ng update. Mr. Vice President ng DBP, si Ka Romeo Carandang, magandang umaga po. Ka Romy, magandang umaga po. Magandang umaga, Jerry. Kumusta po? Kumusta po si yung anak ninyong nag-aaral sa UP? Okay naman. Tuloy-tuloy yung kanyang nagawa bilang estudyante. Pinipilit na maging normal ang takbo ng buhay. Naka-recover na ho ba? Hindi na ho masyadong apektado ng pangyayari si Kit, Kit ang pangalan? Actually, medyo okay na siya. Pero sa mga nagtaang time, medyo nagkaroon din ng kakaibang pangyayari sa kanya. Medyo naapektuhan din. I would say na meron ding hindi magandang effect yung nangyayari sa kanya. Oo, talaga naman. Ano na hong mga aksyon ang nagawa ninyo, Sir Romy? Well, actually, kahapon, our lawyer sent yung aming formal complaint, yung complaint affidavit, OSG. It was submitted to the Office of the Solicitor General, Hardilesa. Okay. So alam na ho ito ni Solicitor General Hardilesa? So since kahapon pinadala namin, most likely, umaga naman kasi yun, and then I believe na nakarating na sa kanyang opisina, baka nabasa na rin niya yung aming complaint affidavit. So alam na ito ng Solicitor General, alam na diyan sa opisina nila. Ano pong initial reaction from the Office of the Solicitor General? Wala pa naman. Although prior to this submission, I was informed by our lawyer that the Solgen wants to act on this complaint. But of course, they required me to submit yung formal affidavit para merong basis yung kanyang action. And then we were also assured by the Solgen na there will be no whitewashing of the case in case our complaint will be received by them. At ano pong nature ng reklamo? Anong klaseng kaso ang i-file po ninyo? Actually, initially it is for administrative case. Administrative, opo. Yeah, oo. It covers actually yung grave misconduct, conduct unbecoming a public officer. It may include physical injuries and threat. Physical injury para ho doon sa mga hindi nakapakinig do sa tagpong ito. Ito hong anak ni Sir Romy Carandang, nag-aaral sa UP, mga 5'4" ang height, pasakay ho sa MRT. Papalabas naman ng MRT itong nagpakilalang si Attorney Hector Calilong. Nung hindi ho makalabas-labas, bigla na lang dahil siksikan nga, sinapak itong estudyante at ang sinasabi, meron siyang mga banta sa kanyang buhay dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno. He felt threatened daw po, kaya niya ginawa yon. Ano pa ho yung sinabi, Sir Romy, nung do sa anak ninyo? Binigyan pa ng calling card, di ho ba? Yeah, binigyan ng calling card. Tinanong kung kilala mo ba ang binabangga mo? Tapos gustong ipakilala sa sarili na siya yung isang opisyal ng gobyerno, at parang pinatakot pa niya yung anak ko na hindi mo ko dapat banggain dahil nasa gobyerno ako. Nasa gobyerno siya. Siya ay taga-gobyerno, may posisyon sa gobyerno. Yeah. At na-confirm ho ninyo na talagang siya yung nasa calling card at siya yung nasa Office of the Solicitor. Wala na hong duda doon. Yes, actually, the first thing I did nung ikwento sa akin ng anak ko yung pangyayari, I immediately called up yung office niya to verify if there's somebody in the name of Hector Calilong. And then, sinabi naman na talagang meron nag-o-office na gano'n.
Mhm. And then, after that, I immediately called yung cell number na doon at siya mismo yung nakausap ko. Oo. At walang And he even admitted yung ginawa niya. Of course, justifying na sinabi na raw niya sa anak ko yung reason bakit ginawa niya bakit niya gano'n. ginawa yung pananapak. Oo. Yes. Okay. Sir Romy, ano pa ang bukod sa administrative na ipinal ninyo sa Office of the Solicitor General, meron pa ho ba kayong ibang plano pang reklamo? Our lawyer is evaluating kung ano yung pwede pang isampang reklamo. I just don't know at the moment kung ano pa yung pwede namin mga actions, but it's under evaluation is our lawyer. Ay, yung pong possibility na pati sa ombudsman o sa Office of the President. Yeah, most likely, kasi bilang isang official ng gobyerno, so siyang pinaka tamang venue na pagdala ng ibang kaso sa Office of the Ombudsman. February lang pala ito ina-appoint diyan sa ni Pangulong Noynoy diyan sa Yes, Solicitor's sa kanyang posisyon. General. Okay, Mr. Romy, salamat po at magpapalo po kami. Balitaan niyo po sa mga salamat, development. Jerry. At babantayan po namin yan. Salamat po si Sir Romy Carandang, Vice President ng Development Bank of the Philippines at ama ng estudyanteng nakatikim ng kamao mula sa isang opisyal ng gobyerno. Ay nako.